May bago na namang version ng Honda Beat na nilabas ang Honda. Paniguradong madami na naman ang mag-aabang at aasang dadalhin ito dito sa Pilipinas. Ano nga bang meron sa motor nito? Ano nga bang bago? Mas maganda ba? Mas okay ba ito kumpara sa Honda Beat na nandito sa Pilipinas? Pag-uusapan natin lahat yan dito sa Rosgo TV PH. Ito ang bagong Honda Beat Street 2024 version. Naka-naked handlebar at mas maangas ang forma. Para itong maliit na adventure scooter. Talagang bagay na bagay itong kanyang naked handlebar sa kanyang forma. At ang maganda pa dito sa bagong Honda Beat, mas malalapad na ang kanyang mga bagong gulong. Ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan ay 100 by 90 by 12. Sa likod naman ay 110 by 90 by 12. Then of course, naka-tubeless na ang mga gulong nito. At dahil mas malalapad na ang mga gulong nito, mas maganda na panigurado ang handling. Anyway, yung previous version ng Honda Beat kung matatandaan natin ay size 14. Samantalang itong bagong Honda Beat ay size 12 na ang kanyang gulong. Isa pa sa bagong features nito, meron na itong anti-theft alarm na kapag ginalaw ang motor mo, tutunog ito. Kaya mas panatag na tayong mag-park kahit saan. Lalo na sa panahon ngayon na hindi natin alam na nasa paligid lang pala ang mga masasamang loob. Kaya magandang safety features talaga na meron tayong anti-theft alarm. At mas malaki na din ang legroom nito kaya mas komportable at mas madami kang mailalagay na gamit dito sa harapan. Kaya kahit matangkad ka, hindi natutukod ang tuhod mo dito sa harapan dahil nga mas malapad na ang kanyang legroom. Bago na din ang disenyo ng kanyang headlight. Mas malaki na ito at mas sporty. Mas bagay ang bagong design ng kanyang headlight dahil mas modern na ito. Then of course, naka-LED yan kaya maliwanag ang mga ilaw nito. At ayon sa Honda, mas matipid na ito ngayon sa gasolina dahil kumukonsumo lang ito ng up to 60.6 km per liter. At ang fuel capacity naman nito ay 4.2 liters. Kaya sa isang full tank, malayo na ang mararating mo o matagal-tagal na bago ka maubusan ng gasolina. Kaya perpekto talaga ang motor na to lalo na dito sa Pilipinas na napakamahal ng gasolina. At isa rin ang Honda Beat sa perpektong motor para sa panghanap buhay dahil nga meron siyang flat footboard kaya meron kang paglalagyan sa harapan at matipid siya sa gasolina. At speaking of panghanap buhay, meron itong built-in charging port kaya pwede kang mag-charge dito kaya hindi mo na po problemahin kahit malobat ang cellphone mo. Lalo na sa mga delivery rider, kailangan palagi ang cellphone para sa pag-navigate ng mga address. So dito sa Honda Beat, meron na itong built-in charging port. Anyway, pati naman yung previous version na nasa Pilipinas ngayon, meron na rin naman yung built-in charging port. Wala na, i-share ko lang. Then ayan, meron pa itong bulsa dito sa harapan kaya meron kang paglalagyan ng mga gamit mo. At napakaganda ng design ng kanyang instrument panel. Naka fully digital display ito. Kumpara kasi sa standard version na naka-analog display lang. So ito, naka fully digital display, mas modern at mas maganda siyang tingnan. Para talaga itong ADB scooter kung pagmamasdan mo siya dito sa kanyang instrument panel at sa kanyang naked handlebar. Talagang bagay na bagay. Pagdating naman sa makina nito, ito ay 109.5cc, 4-stroke, single overhead cam, 2 bulb, single cylinder. Ang compression ratio ay 10:1. Then of course, ito ay naka-program fuel injected na at powered by ESP o Enhanced Smart Power. Ang maximum power nito ay 9 PS at 7,500 RPM with a maximum torque of 9.2 Nm at 6,000 RPM. At napatunayan na yan ng Honda Beat na hindi ka talaga bibitinin pagdating sa performance kahit na ito ay low displacement lang. Dahil kaya nito makipagsabayan sa mga 125cc na motor. At ang maganda pa dito, naka-ACG starter ito. Ibig sabihin tahimik lang siya kapag ini-start mo. So hindi siya makonsumo sa baterya at hindi rin mahahalata na aalis ka dahil halos walang maririnig every time na mag-start ka. Wala na itong kickstart, bali electric push start na lang siya. Ayan, wala na siyang kickstart. At ang maganda sa Honda Beat, napakababa lang ng kanyang seat height, 742mm lang. Kaya perfect na perfect to sa mga average height. Kahit 5 flat ang height mo, kayang-kaya mong i-drive ang motor na to. Hindi ka magtitipto, madali mong maaabot ang ground. Then very lightweight lang ang motor na to dahil 89 kilos lang ito. Sobrang gaan lang nito kaya hindi ka mahihirapang i-maniobra, hindi ka mahihirapang i-double stand. At ang maganda pa dito, mas mataas na ang kanyang ground clearance, 148mm. So hindi ito sasayad sa kahit anong humps pa dito sa Pilipinas. Kahit matataas na humps pa yan, hindi yan sasayad. At pagdating naman sa wheelbase nito, ito ay 1,251mm. Anyway, meron pa itong under seat storage
storage na 12 liters. Kaya meron ka paglalagyan ng mga gamit mo dito, mga gloves, kapote, mga papeles mo. Yan, may paglalagyan ka dito. Pero ang isang helmet, hindi ka kasya dito. Mga gamit mo na lang ang pwede mong ilagay dyan. Pagdating naman sa kanyang braking system, naka single disc brake with single piston caliper dito sa harapan. Sa likuran naman ay naka drum brake. At ito ay merong combined braking system or combi brake na every time na magpipreno ka sa likuran, sasabay ng 30% ang harapan. So mas malakas ang kanyang braking power. So mas makakatigil ka ng smooth lalo na sa mga emergency scenario. Pagdating naman sa suspension nito, naka-telescopic fork sa harapan, sa likod naman ay naka-single shock. At ang ganda ng kulay nito, color matte brown. Bumagay sa kulay ng mugs nito na color matte brown din. Kaya siguradong mas dadami ang tatangkilik dito sa bagong Honda Beat na ito kapag dinala na ito dito sa Pilipinas. Sa ngayon kasi kaka-release lang nito sa bansang Indonesia, pero madalas naman yung mga motor sa Indonesia ay nilalabas din dito sa Pilipinas. Kaya meron na naman tayong bagong aabangan. Ito nga yung bagong Honda Beat Street 2024 version. Pagdating naman sa kanyang presyo, sa Indonesia ito ay nagkakahalaga ng 19,300,000 Indonesian rupiah. Na kung direkta nating i-convert into peso, aabot lang ito ng 69,527 pesos. Pero syempre, hindi pa yan ang magiging presyo niyan kapag dinala yan dito sa Pilipinas. Possible na nag-range yan ng 73 to 74,000 pesos. Sa ngayon, wala pa tayong konkretong detalye kung dadalhin yan dito sa Pilipinas, pero malaki ang posibilidad na dalhin yan dito sa Pilipinas, lalo na isa ang Honda Beat sa pinaka-in-demand na motor dito sa Pilipinas. Talagang marami ang tumatangkilik, araw-araw may bumibili ng bagong Honda Beat. Mas maganda kung magkakaroon pa ng another variant ng Honda Beat dito sa Pilipinas. Lalo na itong bagong Honda Beat Street, talagang napakaganda, very modern yung kanyang forma. At ang nagustuhan ko nga sa kanya, size 12 na yung kanyang mga gulong at mas malalapad na yung kanyang mga gulong. Parang gulong na to ng Yamaha Mio Gravis ganito yung size ng gulong, di ba? Napakalalapad. Kaya pagdating sa cornering, pagdating sa handling, napakaganda talaga. Then talagang maganda ang napatunayan ng Honda Beat kahit yung mga version 1. Talagang napakatibay, napakatipid sa gasolina, walang gaanong nagiging problema sa Honda Beat. Kaya sulit na sulit talaga ang pera mo dito. Lalo na itong mga bagong version ngayon na may mga dinagdag pang mga convenient features. Kagaya na meron ng charging port, kaya pwede ka na mag-charge ng cellphone mo. At isa talaga sa nagustuhan ko dito sa bagong Honda Beat, ayan, naka-naked handlebar siya, tapos naka-fully digital display yung kanyang instrument panel. Kaya mas maganda siyang tingnan, mas modern at mas astig kung ikukumpara sa Honda Beat na meron tayo dito ngayon sa Pilipinas. Then yung kanyang headlight nga, mas maporma na yung kanyang design, tapos naka-LED, kaya maganda talaga. Kaya guys, ano masabi nyo dito sa bagong Honda Beat Street 2024 version? Kapag dinala ba ito sa Pilipinas, isa ka rin ba sa bibili? Comment mo na lang sa baba. Kung nagustuhan mo naman ang video to, just hit like. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para sa mga susunod kong video ay updated ka palagi. Yun na guys, hanggang sa muli. Ako si Rosgo TV. Ride safe always and God bless.